Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Pwede po bang pati ang ating mga katabi ay pakibati ng magandang umaga? Ayan, laki pa naman po natin ng pagngiti ng matamis sa ating mga katabi ang ating pagbati ng umaga. Sa sandali pong ito, inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Diyos mula sa Awit 95. Ang sabi po dito, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan. Ang batong kublihan, atin ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilat, makapangyarihang Diyos. Ang dakilang haring higit pa sa sino man na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat, pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ati may lalang. Siya ang Diyos at tayo ay bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayon, kanyang salita'y pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Purihin po natin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, ikaw lamang
Amen, amen. Let's continue lang po ang ating pag-worship through prayer. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, tagapagligtas, our loving and gracious Father, Lord, salamat Lord sa pagkakataon ito, Lord, na nandito po kami ulit sa church, sa simbahan, o Lord, nag-gather, O Lord, upang makapag-fellowship sa isa't isa, at most of all, O Lord, magpuri sa inyo at mag-glorify namin kayo, O Lord. Lord, salamat, Lord, sa pagkakataon ito, Lord. Binigyan niyo kami ng isa pang linggo, O Lord, full of blessings, O Lord, trials and challenges, O Lord, that we, na kahit anumang pinagdadaanan namin sa buhay, O Lord, alam namin, at I pray, O God, na hindi po namin makalimutan, O Lord, na naandyan kayo palagi at malalapitan namin kayo, O Lord. Lord, salamat, Lord, sa pagtiwala sa amin, O Lord. And gaya nga po ng aming nabasa sa Bible kanina, na kahit po, O Lord, ang aming kakantahin ay aming mga testimony, ang aming mga nararamdaman, at ang message, O Lord, mamaya ay magiging tungkol sa kung paano kami magsisimula sa bagong taon na ito. I pray, O God, na hindi po namin makakalimutan, O Lord, ng totoong katotohanan talaga, O Lord, ay sa inyo po lahat ng ito, Lord. Sa inyo po lamang, O Lord, lahat ng meron sa amin, O Lord, lahat ng aming mga kakayanan, lahat ng aming mga bagay, O Lord, lahat ng aming mga talento, O Lord, lahat ng energy, O Lord, ng health namin, O Lord, ay para sa inyo lamang, O Lord. Lahat po ng mga bagay na ito, O Lord. And I pray, O God, na sa lahat po ng gagawin namin, mag-glorify namin kayo, at hindi po ito mag-point sa amin lamang, kundi sa inyo talaga po. Give you all the praise, we give you all the glory. In this we pray in Jesus' name. Amen. Minsan pa, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. And as we sing praises to our Lord God, maaari po tayong umikot at kamayan po natin ang bawat isa. So, purihin natin ang Panginoon. Sama na tayo, si Jesus ay tanghalin.
isang pamilya, isang katawan, isang layunin, Diyos ay paglingkuran. Isang Espiritu, isang pag-asa, sa isang pananalig, sa isang Diyos Ama. Lahat ng kay Kristo, lahat ng kay Kristo, ay mga bibigan, tulad ng paano tayo'y kanyang minahal. Lahat ng
po nating awitan ng Panginoong Yesus. At hanapin natin yung kapayapaan sa piling ng ating Panginoong Yesus. At manatili lang tayo sa Kanyang presensya. Awitin natin kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Awitin natin kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahang nakamit sa piling mo.
Manatili tayo sa presensya ng Panginoon at let's declare na tayo ang bayang hinirang na magpupuri sa ating Panginoong Yesus. Sa'yo, O Diyos, tumitingin. Sa'yo, O Diyos, dumadalangin. Inaabot tayong damdamin. Hinuyukon sa'yo. Sa'yo, Diyos, sumasamba. Sa'yo, Diyos, sumasamba. Sa'yo, Diyos, magtitiwala. Walang ibang dinadakila kundi ang ngalan mo. Kami ang bayang hinirang. Kami ang bayang hinirang. Bayang sumasamba sa'yo. Kami ang uwin, kami gamitin mo. Makahayag ng salita, itataas ang iyong bandila at sasamba sa'yo. Sa'yo, Diyos, tumitingin. Sa'yo, Diyos, tumitingin. Sa'yo, Diyos, dumadalangin. Inaabot ang iyong damdamin. Hinuyukon sa'yo. Sa'yo, Diyos, sumasamba. Sa'yo, Diyos, sumasamba. Sa'yo, Diyos, magtitiwala. Walang ibang dinadakila kundi ang ngalan mo.
Purihin po ang Diyos, palakpakan po natin siya. Truly po, the Lord has been faithful po, especially po sa family namin and from the busy days po ng holidays until sa calmness na dala ng January, nakita ko po talaga yung blessings ni Lord sa family namin and sa protection po sa sakit, sa business po, and sa lumalaking family po namin, talagang nandun ang Panginoon. So before po mag-start for our prayer for tithes and offering, let us utter po a short prayer ng thanksgiving natin sa Panginoon. Personal prayer po natin. Hallelujah, Father, truly Lord, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin, Lord. At sa oras na ito, we acknowledge, Lord, yung blessings mo, Lord, at binabalik namin sa inyo ito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat nyo sa amin sa araw-araw, Lord. Maraming salamat sa biyaya nyo, Lord, sa provision, Lord, sa aming mga pangangailangan, even sa aming mga wants, Panginoon. Lord, tinataas namin sa inyo, Lord, ang mga working, Lord, sa aming simbahan, Panginoon. Kayong patuloy na sumama sa kanila, magbigay sa kanila ng protection, Lord, and mag-sustain sa kanila ng kalakasan, Lord, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord, sa mga wala pa pong work, kayo, Lord, nang magbigay sa kanila ng opportunities, Lord. And we pray, Lord, na ito'y maging avenue, Lord, ng growth sa kanila in career, Lord, professionally, Lord, and even, Lord, sa through these opportunities, Lord, makita sa kanila, Lord, that they have a Lord that provides, Lord, a living God na nagsusustain ng kalakasan sa kanila. We pray, Lord, na samahan niya sila and ang opportunities na mag-open sa kanila, Lord, ay hindi maging hadlang sa kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. And Lord, sa malilikom po, Lord, na tithes and offering ngayong umagang ito, Lord, we lift them up to you, Panginoon. Kayo ang mag-bless nito, Lord, and we pray, Lord, na talagang magamit ito, Lord, sa patuloy na pag-advance ng inyong kingdom sa aming church na ito, Lord. We pray, Lord, na ma-reach out namin, Lord, yung mga taong nasa paligid namin, even, Lord, to the ends of the earth, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo ang mapupurihan, Lord, at mapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. At sa pagkakataon po ito, makakapanood po tayo ng AVP ng mga birthday celebrants po ngayong January. Let's watch this. Ano ka ba, kuya? Sa first. Eto? Sa first. Okay, sa first. Ay, first?
Happy birthday sa lahat ng nagdaos na kanilang kaarawan at magdaraos pa lamang po. So, we're on the 24 ngayon, ano? So, madami pa ang magdaraos. So, happy birthday po sa inyong lahat. So, today we have many guests. So, pwede po ba na once na natawag kong inyong pangalan, saan man po kayo naroon, pwede po kayong tumayo at manatili rin po kayong nakatayo para ma-recognize po kayo ng kapatiran. May we welcome Myra Escanyan. Yun, nasa taas. Then, Jessarep pa, Arcilia. Ayun, standing ovation tayo yata sa taas. Another, Tanamar Gavin. Ayun, nasa taas din siya. Ryan David Kansumo. Ayun, isang kabataan pa rin. Then, Rainier Daberic Repiso. Asan siya? Ayun, mga nakatayo na sila sa taas. Then, Adrian San Pedro. Ayan, mga kabataan ito halos. Rencel Kyle Karandag. Ayun. Then, okay, nabasa ko na ito. And ang mga nag-invite sa kanila ay si Dave Ramos. Ayan. Ram Esplana. Parang nakalimutan ko yung iba. Then, NJ Policarpio. So, wow, mga kabataan po natin ngayon ang mga nag-invite. Okay, saan man kayo naroon? Andun po halos sila lahat sa taas. Okay, church, let's welcome all these young people in our church right now by our SBC Welcome Way. Okay, 1, 2, 3. Welcome! Welcome sa inyo lahat, mga kabataan, and hoping na this will just be a beginning. You are most welcome to attend sa mga susunod pa nating gawain dito. Pwede na kayong makaupo. So, purihin po ang Panginoon. So, this time let's go sa ating announcement. Okay, malapit na po yung ating 48th Church Anniversary. So, ito po ay next month sa ating February. 1 month long anniversary po ito. Okay, so let's have our announcements on February 8. We will be having our blood donation drive at naka-schedule na po ito with the Philippine National Red Cross. So let's prepare ourselves as well as yung invitation po natin sa mga kapitbahay, sa mga kaklase na pwede na po na mag-donate ng kanilang blood. Next. So in preparation sa ating 48th Church Anniversary, ay meron po tayong LCM sa mga kabataan. And then after the LCM, that will be on the 3rd Sunday. We have the Ministry Fair and SBC Bazaar. So more on details on this sa mga susunod po nating linggo. Maririnig niyo po yung about the idea of the SBC Bazaar. Especially this is open for all the businessmen and women. Okay, meron pa ba?
Ayan, so ayan po, maraming upcoming pa ngayong darating na February. So you will hear from us dito sa pulpit para sa ganun ay mas ma-excite po ang bawat isa sa atin. Okay, Happy New Year po sa bawat isa. Binati nyo na po ba ng Happy New Year ang mga katabi nyo? Kadarating ko lang po kasi last Sunday. Kaya this is just my opportunity for you to greet Happy New Year. Last Sunday po ako ng hapon dumating and I spent around almost a month vacation. At makikita po natin, this is the last Sunday, hindi natin halos mapansin, end na pala ito ng ating January. And our 48th church anniversary ay coming soon na next Sunday. So napakabilis po ng panahon. So let's take a review ng ating January preaching series. And our January preaching series is A Fresh Start with God. Then makikita po natin na ang big idea ng the whole preaching series na ito ay a fresh year does not begin with resolution alone, but with renewed hearts, rooted in God's mercy. Yan po yung pinreach ni Pastor Norden, Fresh Mercy, New Beginnings. Strengthened by His power, na strength for the journey ahead kay Sister Nima Kalindong. Then last Sunday, guided by His wisdom, walking by faith, not fear, ni Missionary Pearl Pajardo. So, and sustained by godly community. That is our topic this morning, yung stronger together in God's purpose. So, before that, manalangin po muna tayo. Hingin natin ang pagpapala ng Diyos sa Kanyang word this morning. Tunay nga po, Lord God, na sa aming inawit kanina, we were reminded na kami ang bayang hinirang mo at nasa amin po yung gampanin na talagang na ibahagi ang iyong mga salita, magliwanag sa mundong ginagalawan namin. At talagang kami po ang iyong binigyan ng gampanin para talagang dalhin ang pag-asa sa mundong kinalalagyan po namin. Lord, with that, ay napakalaking gampanin ito, pero alam namin na hindi mo kami binigyan ng task nang wala yung empowerment na nagmumula sa iyo. Kaya naroon, Panginoon, in-equip mo na kami in many ways, at patuloy na ini-equip upang sa gayon ay magampanan namin itong iniwan mo sa aming Great Commission. Kaya hayaan mo na ngayong pasimula ng taon, ng buwan, ng January, ay nakita po namin, andyan po ang iyong mga paalalang salita, na ngayon, ang huling linggo, ay maririnig namin, Lord God, na talagang meron kang dinesign na para sa bawat isa sa amin upang sa gayon ay patuloy kaming magtagumpay habang hinihintay namin ang pagbabalik mo. Lord, walang problem sa iyo kasi ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman, hindi ka nagbabago. Pero kami ay nagbabago, Panginoon, kaya we need one another upang sa gayon ay magpaalalahanan, upang sa gayon magpalakasan, nang hindi po kami, Lord, mag-fail doon sa pagsunod sa kalooban mo. Kaya ikaw magpala na yung salita ngayong umaga, open our hearts, open our understanding, open, Lord, yung aming mga kaisipan, nang sa gayon ay hindi po namin ma-miss yung pagpapala na inilaan mo ngayong umaga sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin minsan pa ang Panginoon. Okay. So, ito po yung title ng ating message ngayong umaga, Stronger Together in God's Purpose. At yan po ay from Ecclesiastes chapter 4, 9-12. Meron po akong tanong dito sa bawat isa sa inyo. Ano po sa tingin nyo, alin ang mas malayo ang mararating? Ang nag-iisa o ang may kasama? Alin po yung mas malayo ang mararating? Ang nag-iisa o ang may kasama? Ang may kasama. Mas malayo po ang mararating ng may kasama.
Sabi nga ng kasabihan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kasi pag mag-isa ka, no, ang bilis mo lang lumakad, di ba? Para kang hinahabol. May humahabol sa'yo. Pero kaagad, madali ka rin mapagod. Okay, naiinip ka. Pero pag may kasama ka, hindi mo namamalayan, ang layo na pala ng nararating mo. Kasi along the way, nagkukwentuhan kayo. You encourage one another. So, ngayong umaga, aalamin po natin na God never designed us to walk into a new year ng mag-isa. Hindi po dinisenyo ng Diyos sa atin, lalo na ngayong 2026, na harapin ito ng mag-isa. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, God never meant for you to walk alone. Ayan. Kaya yung mahilig mag-isa, magbago ka. Ayan. Okay. Kasi kahit kasi malakas ka, kahit ikaw yung kind na yung independent ka, may mga laban sa buhay na hindi mo talaga kayang mag-isa. Ayan, yan ang katotohanan nun. Kung gusto mong lumago, maging manatiling malakas, yung talagang mag-endure ka sa pananampalataya mo, ay kailangan mo ng kasama. Hindi ka pwedeng walang kasama. At sa bawat yung panimulang buwan ng taon, talagang maraming tao ang nagre-ready for a fresh start. Pero kung titingnan niyo po, ang title ng message natin ngayong umaga, A Fresh Start with God. Hindi ka pwedeng mag-fresh start nang wala ang Diyos, nang hindi mo kasama ang Diyos. Di ba, nagbibuild tayo ng new goals, mga new habits. Kung na-miss nyo yung nakalipas na taon, you don't want to miss itong taon na ito, mga new commitments. Pero, marami ay ningas-kugon lang. Nagsisimula ng pasimula, siguro first quarter, susunod, hindi na naitutuloy. Ang sabi rin ng iba, if I will just try harder, magiging okay. O kaya kahit mag-isa lang ako, kailangan ko lang magpursige o mas maging disiplinado. Pero, hindi pa rin po ito nagkakaroon ng kaganapan. Sinubukan niyo na po ba yung ganito? Ayan. Ako po, marami po akong ganitong pagkakataon, pero hindi ko na ipagpapatuloy. So, napapagod lang tayo kasi ang totoo, ang plano ng Diyos ay hindi ka mag-isa. Kaya from the very beginning, God never intended us to grow and walk alone. Ang design ng Diyos His design has always been people growing and walking together. So that's why the Bible doesn't give us motivation. It gives us God's design, and makikita po natin ang maliwanag ito sa Ecclesiastes chapter 4, 9 to 12. Atin po itong basahin, yung passage natin ngayong umaga. Sabi diyan, 2 are better than 1, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Again, if two lie down together, they will keep warm. But how can one be warm alone? Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken. Sa Tagalog po, basahin natin. Ang sabi diyan, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa
siya. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So, ang ganda po, ang ganda rin ng pagkakatagalog. Ang sabi nga rito, kawawa ang nag-iisa kasi walang tutulong sa kanya. So, binibigyan ng emphasis ang key emphasis ng passage na ito is this: a strong faith is nurtured in shared life. Praying together, serving together, and growing together in Christ. Kaya hindi po pwede na maging malakas tayo sa pananampalataya kung hindi tayo nakikibahagi sa isa't isa. So the big idea this morning is a fresh start with God is sustained and strengthened through community. So we need to be in the community. So, ito po ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Ito yung katotohanan na ipinakita ni Solomon sa atin. Actually, it speaks about friendship as well. So, ipinakita niya sa atin kung paano gumagana ang disenyo ng Diyos. Kaya ito po yung ating isa-isahin ngayon. Okay? So, verse 9, ay makikita po natin doon, together we are more effective. Sabi diyan, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. So, together we are more effective. So, actually, this is not a suggestion. This is the principle that God establishes for us. Simple lang, mas may natatapos kapag may kasama ka. Pag yung dalawa ay they work together, they accomplish more than doon sa kayang i-accomplish na nag-iisa. Example, may nilagay akong example dyan na kailan lang natin ito ginawa. Ayan, ano yan? Ito yung SBC parking area. So, dumating yung sandali, may nag-suggest na ipa-simento at doon tayo mag-hold ng ating Christmas celebration. So, may timetable na binigay, kailangan matapos by this time. So, they usher people to volunteer and work at natapos po ito. Kaya doon po tayo nag-conduct nag-hold ng ating Christmas celebration last December. So, hindi dahil sa isang tao, kundi dahil maraming taong nagtulungan para ma-achieve at matapos po ito. Okay? So, another one sa Bible, yung walls of Jerusalem, na ito ay nawasak at ginawa ito sa panguna ni Nehemiah. And yung matagal na ginawang wall ng Jerusalem, nung ito i-rebuild ulit, in just 52 days, natapos po nila ito despite na maraming opposition because everyone took part sa pag-build po nito. Actually, hindi lang ito sa church, kahit sa bahay, sa inyong trabaho, sa paaralan, everywhere. Mas mabilis maglinis ng bahay o mas mabilis maglinis kapag mayroong kang kasama. Tama ba yon? Ayon. Then, minsan, mas magaan ang trabaho, kapag may katuwang. Hindi ka mag-isa lang. Mas lumilinaw ang plano kapag may kasamang nagpaplano, kausap. Kaya makikita po natin ang Panginoon na even nang isent niya ang kanyang mga alagad noon, nung siya'y narito pa sa lupa, by twos ang kanyang pag-send out sa kanila, 2 by 2. Even si Paul ay dinescribe po niya yung church as one body with many parts sa Romans 12:4-5. Kaya even po sa ministry, sa different ministry ng church, hindi lang may isang tao na nagli-lead, dapat may second man ka at may member ka. Kasi you have to work together. So, yan po ang sabi, na together we are more effective.
kahit po sa kailan lang ay nagkaroon kami ng planning for the anniversary ng ating church. Makikita po natin doon na hindi pwedeng ako lang yon. May mga kasama ako. At still wino-work din ito with the program. So, kaya ito po na no one carries God's mission alone. There's no solo ranger na tinatawag. Kaya isipin po natin na hindi ka pwedeng mag-isa. Dito pa lang sa una, hindi ka pwedeng mag-isa. So, kaya ibig sabihin, dito po sa church, hindi ka pwedeng taga-upo lang. Tama ba yon? Hindi ka pwedeng umupo, lagi kang nakaupo ka na lang. Kasi narito ka, tinawag ka ng Lord dito para ikaw maging part ng church at para ikaw ay makibahagi. Kaya napakaalaga po ng D-group. Kaya napakahalaga po na sumali kayo sa D-group. Ang D-group ay hindi dagdag activity. Huwag niyo pong isipin na mauubo, parang yung ang D-group ay another activity. Ito po ay kailangan nyo para mas tumibay kayo at mas mahaba ang mararating nyo sa paglilingkod sa Panginoon. So don't just belong to a church, belong to a D-group. Yan po yung challenge. Yang pakinggan nyo po na bawat application sa hanggang dulo ay ito po ang maririnig ninyo. So, sabi ay mas marami ang return, ano? Sabi doon, two are better than one because they have a good return for their labor. Maari po na tinatanaw po natin ito, pero mas malalim pa po dito ang disenyo ng Diyos sa pagsasama-sama. Hindi lang ito patungkol kung ano ang pwede natin magawa kapag magkakasama, kundi kung ano ang nangyayari kapag nagkakaroon ka ng problema sa buhay mo. At dito papasok yung verse 10. Sabi diyan, together we are better supported. Sabi diyan sa verse 10, if either of them falls, one can help the other up. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Napansin nyo, hindi sinabi ng Bible na kung sakaling mabuwal. Ang sinabi, kapag nabuwal. Ano po ibig sabihin nito? Lahat tayo ay nabubuwal. Tama ba? Naranasan nyo na po bang mabuwal? So, lahat tayo nabubuwal. Either emotionally, spiritually, or even morally. Ang tanong, may hahawak ba sa'yo pag nabuwal ka? O mag-isa ka bang babangon? Kapag nadulas ka sa basang sahig, hindi mo kailangan ng galit, sermon. Ang kailangan mo, kamay, na tutulong para magtayo sa'yo. Tama ba? Kaya, kailangan natin ang isa't isa. Kaya the tragedy here is not falling. Ang tragedy po dito is falling alone. Naranasan ko po na mabuwal dyan po sa may gate. Nag-iisa lang kasi ako noon wala akong makasama. I tried. Nung nandito si Pastor Harold, pagpasok ko ng gate, di ba pataas yung yung road, yung pag-apak ko ng left na trip na ako nabuwal, bumalik ako sa kalsada humarap. Nag-cause po ito ng minor fracture sa paa ko. Kaya talagang na-worsen pa yung kalagayan ng paa ko. So, wala akong makita noon, so I tried my best na bumangon. And di ko alam na nagkaroon pala ako ng minor fracture. So, kaya nga, makikita po natin yung sinabi ng Hebrews 10:24-25. Hindi ba in-encourage tayo talaga doon na huwag kalimutan yung mga pagtitipong tulad nito? Kasi, ang sabi doon, encourage one another. And all the more as you see the day approaching. Ano po ibig sabihin nito?
encouragement is not optional. It is spiritual survival. Along the way, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, marami po tayo na may encounter. And we need one another to encourage one another to remain steadfast in our faith sa ating Panginoon. Kasi kung hindi, mawawala ka. Kaya nga, isa po nga dapat po nating tanawin na God often restores us through people. May taong mananalangin sa'yo, may taong mag-encourage sa'yo, may tao na talagang you will be accountable. At ito ay sa pamagitan ng tao ng Diyos. Kaya napakahalaga po na sa loob ng iglesia, even sa loob ng D-group, ay humanap ka ng mga tao na pwede kang maging totoo. Tama ba? Yung maging totoo. Ito yung accountability person. Hindi ka huhusgahan, tutulukan kang tumayo kung ikaw ay bumagsak. Yan yung purpose po ng small groups. Small groups become places where no one struggles alone. So, ano ibig sabihin nito? Kailangan mong mag-join ng small group kung wala ka pa. Pero minsan, hindi ka naman bumabagsak ano, pero minsan napapagod ka. Nangihina, minsan nanlalamig. So, if that is the case, ano yung ina-advise sa atin ng salita ng Diyos? Verse 11, sabi diyan, together we are spiritually warm. If two lie down together, they will keep warm. May inilagay po akong picture dyan na illustration. Yung baga. Ayan, kita natin, maapoy. Mainit. Pero oras na kunin mo yung isang baga dyan, ihiwalay dyan sa kapulungan ng lugar na yan, ang mangyayari, siya ay lalamig, later mamamatay. Una, aandap-andap, pero later, wala na siyang apoy. Ganon din po sa pananampalataya natin, kapag mag-isa, lumalamig ka. Kapag may kasama, umiinit ka. So, napakahalaga po nito. We need one another to keep up the faith. Kaya ang early church laging magkakasama. Acts 2:42, makikita po natin, sabi diyan, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ayun, lagi po silang magkakasama. They stayed spiritually alive because they stayed connected. Napakahalaga po nito. Kaya, ano yung application na pwede natin gawin dito? Kung yung faith mo, if your faith feels cold, don't withdraw. Draw closer. Kaso, parang hindi ganun na nangyayari, pag ramdam mong malamig na ang faith mo, huwag kang lumayo. Mas lalo kang lumapit. Kasi faith grows cold in isolation, but stays alive in fellowship. I've been in the church for 24 years. At ang dami kong nakita na halimbawa, nagkasala siya, may nagawa siyang hindi maganda. Sa halip na siya ay mag-stay, mag-draw closer, umaalis siya. Pero ano mangyayari the more na napapahamak? So, kaya nga ang atin pong small group o yung D group, ay ito po yung avenue for us na to remain strong, to sustain us sa ating journey, sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po talaga yung staying connected. Kaya mga kapatid, with regards to this, yung sinasabi rito, don't withdraw. Draw closer. Minsan may magtatampo, hindi yun ang solusyon na lumayo ka o umalis ka sa church mo.
Manatili ka. Yun yung paraan para lumago ka sa iyong pananampalataya, mag-mature ka. Paano? Sundin natin yung kalooban ng Diyos kasi may provision ng Panginoon sa ganyang mga pagkakataon. Di ba? Kung nagkasala sa Diyos, 1 John 1:9. Kung meron kang nakasamaan ng loob, may sinabi rin sa Matthew, lumapit ka kung may sama ka ng loob sa kapatid mo, then sabihin mo, para sa ganoon magkaroon ng reconciliation. So, maraming advice ang salita ng Diyos sa ganitong community. Napakahalaga po niyan. Kasi if that is the case, laging withdrawal syndrome, laging withdrawal ang dating o solusyon, hindi tayo magmamature sa ating mga buhay. So, faith grows cold in isolation but stays alive in fellowship. Hindi ba iron sharpens iron? We need one another to sharpen one another. Okay? So, kaya manatiling connected. Ano ibig sabihin doon? Manatiling connected, sama-sama tayong sasamba, sama-samang mananalangin, sama-samang mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero kahit may init, may darating pa rin tayong laban o challenges. At doon sa challenges na yon, hindi sapat ang comfort. Kailangan ng lakas. Ang commitment po natin sa Panginoon ay parang commitment ng mag-asawa, till death do us part. Mga husband and wife. Di ba yan ang sabi, till death do us part, in sickness or in health? Ano pa ba? In poor, in richer, or poor. Mga kapatid, yung commitment natin kay Lord hanggang sa pagbabalik niya. Ibig sabihin, sa relasyon natin sa Panginoon, di niya pinangako na laging may araw, may bagyo at ulan dyan. Pero napakahalaga, yung sinasabi rito ng verse 12. Together we are more secure. Together we are more secure. It's just but natural na meron po talagang mga bagyo. May araw, may kahirapan, may kayamanan, may karamdaman, may kalusugan. This is part ng life natin. Hindi abnormal yon. Kaya nga, naririto yung payo, no? Together we are more secure. Sabi diyan, a cord of 3 strands is not quickly broken. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So, tingnan po natin yung illustration diyan. Walis tingting at saka yung 3-strand na cord. Okay, ito yung 2 simpleng bagay na familiar tayo. Isang walis tingting is ang lubid na may 3 pilipit. Unahin po natin yung walis tingting. Kung kukuha ka ng isang tingting diyan sa yung walis na yan, pag hinila mo yung isa dyan, konting bend lang, ito ay mapuputol. Tama ba? Mabilis, mabali. Pero kapag pinagsama-sama katulad ng picture dyan, subukan mong baliin ulit. Madali ba siyang baliin? Hindi. So, hindi po ganun kadali. Pwera lang kukuha ka ng kutsilyo, no? O ng itak. Ano po, hindi na ganun kadali siyang putulin o baliin. So, hindi dahil mas matibay ang bawat tingting, kundi dahil nagsama-sama sila. Nagkaisa sila, naging isang bigkis sila. So, how about yung lubid? Kung kukuha ka ng isang hibla dyan, hatakin mo lang, putol na yan. Konting hatak lang, madali itong malalagot. Pero yung 3 hibla na pinagsama-sama, mas matibay, mas matatag,
mas mahirap sirain. So, ganito rin po ang buhay natin, mga kapatid. Kung mag-isa ka, mag-isa ka sa problema. Mag-isa sa tukso, mag-isa kung may sakit ka, mag-isa sa pananampalataya. Kung mag-isa ka, madaling bumigay. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka ginawa ng Diyos para mag-isa. Pwede niyo ba sabihin sa isa't isa, hindi ka ginawa ng Diyos para mag-isa? Yan ang totoo po niyan. Di ba si Adan, binigyan niya ng Eva? So, maraming picture na makikita natin, hindi ka ginawa ng Diyos para mag-isa. Tingnan niyo po yung pagkakaiba. Pag magkakasama tayo, pag nasa small group ka, sino po pinupuntahan niyo pag may problema ka? Pwede niyo po bang ipanalangin? Ako, pag mayroong mga picture na may mga issue o problem, nag-a-ask po ako ng prayer in behalf ng member ko. Pwede ba natin ipanalangin si ganito, si ganyan? Ayun. Then, kung may mga issue din na kailangan talagang ang discussion o usapin, ayun, nag-uusap kami, nakikipag-appointment din ako sa kanila. In that way, nagiging mas matibay tayo, nagagabayan tayo. Kasi kung minsan meron tayong blind spot, di natin nakikita yung other way around. Pero kung may kausap ka, merong mag-encourage sa'yo, may magtutuwid sa'yo. Kanina, sa first service, ang ganda ng testimony ni Rilen about giving yung tithes niya, student siya, dahil parang naipon niya. So, tingnan niyo po, yung mga testimony lang natin, pag narinig ito sa small group, either correction ito sa'yo o encouragement ito sa'yo. Marami tayong kailangan. Kailangan natin yung isa't isa. Bakit mo ito napagtatagumpayan? Bakit ka nagpe-fail sa larangang ito? Andiyan yung mga day group leaders na nag-encourage sa'yo, nag-i-inspire sa'yo, nagko-correct din sa'yo. So, yan yung picture pagka magkakasama tayo. Kaya natin pagtagumpayan ang laban ng buhay kapag sama-sama tayo. At ito mismo yung sinabi ng Ecclesiastes chapter 4, 9-12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Kapag nabuwal ang isa, may tutulong. At ang lubid na may 3 pilipit ay hindi agad napuputol. Kapag mag-isa, madaling maputol. Kapag magkakasama, matibay. So, meron akong reflective question na inilagay dito. Mga kapatid, ang tanong ay hindi, may problema ka ba? Natural, may problema ka. Ang tanong, may kasama ka ba sa iyong problema? May small group ka ba? May nakakaalam ba ng pinagdadaanan mo sa buhay mo? Mga kapatid, napaka-sensitive ang mag-isa dahil ang kaaway, inaatake ang mag-isa. Mabilis, gapiin ang kaaway ang nag-iisa. Pero ang proteksyon, nasa kawan. Safe ka doon at nasa ilalim ng pastol. Merong tumatanaw sa'yo. Kaya po, sa umagang ito, muli gusto ko pong ipaalam sa lahat, hindi ka nilikha ng Diyos para mabuhay ng mag-isa. Ang tingting ay may silbi. Ang tingting ay may silbi lang kapag kasama sa walis. Ang hibla ay nagiging matibay kapag kasama sa lubid. Kaya kung kayo po ay matagal nang dumadalo dito, pero wala ka pang connection, inaanyayahan ka ng Diyos ngayon, maging bahagi ka ng katawan.
ng pamilya ng Diyos. Ganun lang po kasimple ang message ngayong umaga. Mas maraming ma-achieve pag magkakasama. Mayroong magbabangon sa'yo kapag ikaw ay nabuwal. Kung lumalamig ang pananampalataya mo, mayroong magre-remind sa'yo, mananalangin sa'yo. At yung panghuli, you are secured. Why? Kasi ang security mo ay nandoon sa three chords na tinatawag dito at iyon yung Diyos, iyon ikaw at yung tao o yung small group. Kaya again, ang conclusion ngayong umaga, God never designed us to walk alone. Paulit-ulit lang itong mensahe na ito. God never designed us. God never designed you to walk alone or to be alone. Hindi niya sinabi na hindi tayo madadapa. Pero sinabi niya na may tutulong magbangon sa'yo. Hindi niya sinabi na hindi lalamig ang pananampalataya mo. Pero sinabi niya na may magpapainit ng apoy ng pananampalataya mo. Hindi niya sinabi na wala tayong laban. Pero sinabi niya na mas matibay kapag magkakasama. May kaagapay ka. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang, Lord, paano ako magiging strong this year? Ito ang tamang tanong. Sino ang kasama ko sa journey ko with God? At dito po pumapasok ang D-group. Ang D-group po ay hindi extra sa Christian life. Ito yung paraan ng Diyos para may magbabangon kapag nadapa ka, may magtatanong kapag nawawala ka. Mga D-group leaders, hinahanap niyo ba yung inyong miyembro pagka wala sa church? Pagka wala doon sa grupo, hindi nakakadalo? Mayroong mananalangin kapag nangihina ka. So, church attendance feeds you. Ayan, mayroong feeding. Pero D-group relationships sustain you. Kaya, the most important meeting in the church is the small group. The D-group. Pwede ka umupo sa church ng maraming taon, pero kung mag-isa ka pa rin sa laban, madali ka pa rin mapagod at bumigay. You need to be connected. Kaya ngayong taon, we are not just calling you to attend. We are calling you to belong. Kung wala ka pang D-group, this is your moment to say, Lord, ayoko nang mag-isa. Mahaba pa ang tatahakin ng 2026. Nasa starting month pa lang tayo. So, kung matagal ka nang isolated, this is God inviting you back. Not to perfection, but to people. Kasi po, a cord of three strands, God, you, and His people is not quickly broken. So, natutuwa po ako na maraming new faces ngayon. Even marami pa rin akong nakita. Sabi ko nga kaninang umaga, when I look at you, kilala ko na po kayong lahat, pero alam kong mayroon dito na hindi aktibo sa D-group, meron dito na wala pa sa D-group. Kaya, ito po yung ang clear call to action ngayong umaga. Kung wala ka pang D-group, mag-sign up ka na. Mga D-group leaders, be alert. Kung wala ka pang D-group, mag-sign up ka na. Kung inactive ka, bumalik ka na. Talk to your leaders. Approach your leader. Kung nandyan ka, mas maging committed ka. So, this is not just an announcement. This is a spiritual decision for you to make. And that's to choose community over isolation. To choose growth over comfort. Choose to walk with others. Mga kapatid, gusto nyo ba na maging malakas to stay strong this 2026?
Do you want it? To stay strong. So, if you want, ibig sabihin, be part ng D group. Because this year of 2026, we choose to grow stronger together. Remember, yung takeaway ngayong umaga, hindi ka dinisenyo ng Diyos mag-isa, kundi ikaw ay makasama sa isang grupo. Dito sa atin, that's the group. Again, pag-isipan po natin, bago tayo umuwi, magiwahiwalay ngayong umaga, pag-isipan natin, kung mayroon po ritong hindi pa part ng D group, sino ang nag-invite sa inyo? Lapitan nyo. Gusto kong maging kabahagi ng D group. Paano ba? Then, i-connect kayo sa leadership ng church. Then, kung inactive ka, huwag ka nang mahiya. Bumalik ka na. Then, talk to your leader. Kung nandyan ka sa D group, God bless you, mas maging committed ka. Amen? So, gusto nyo, matagal pa ang tatahakin natin. Umpisahan natin, a fresh start with God is all we need. Amen? Amen. Manalangin po tayo. Salamat dakilang Diyos sa iyong mensahe ngayong umaga. Salamat sa disenyo mo, Lord God, na kami ay hindi mo kami dinisenyo para mag-isa, kundi maging kabahagi ng community of believers dito sa SBC. Lord, patuloy ko po na dalangin ang bawat isa na naririto na mas lalo naming ma-realize na kung kami ang malakas, kailangan po namin magpalakas ng iba. Kung kami mahina, nais namin yung lakas ng iba. So, we need one another. And iisa lang yung layunin po namin, and that is to really be your disciple. Na maging alagad mo kami na sumusunod sa iyong banal na kalooban. Hindi po namin alam how far can we go still sa buhay na ito. Marami rito ay matagal na ang Kristiyano. Marami dito ay bago pa lamang, Panginoon. Pero ang takbuhin nilagay mo sa aming harapan ay nakadepende sa iyo kung kailan ang yung pinaka-finish line, Panginoon. But habang kami po ay tumatakbo sa mundong ibabaw, doon sa takbuhin inilagay mo sa aming harapan, Lord, may we remember that we really need to belong to a particular church and to belong to a particular D group. At nawa nga, maging masipag po kami sa mga espiritual na bagay na alam po namin itong magtataguyod sa amin, na magsusuporta sa amin, na talagang maalagaan ang aming mga pananampalataya sa iyo. Yung aming paglakad sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, dalangin ko ang iyong patnubay at gabay sa mga wala pa sa D group na sila po ay magkaroon ng initiative na maging kabahagi ng isang particular D group dito sa church. Sa mga inactive, Lord, hayaan mo po na ito rin yung reminder sa bawat isa na maging aktibo muli sila sa pagdalo sa kanilang mga D group. At sa mga committed, hayaan mo magpatuloy sila. At mas lagpasan pa nila na hindi lang sila maging miyembro, kundi later sila ay magiging mga D group leaders na rin, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilang Ama, pagpalain mo ang mensaheng ito sa bawat nakinig, sa bawat may puso para sa iyong gawain at naghahangad ng naghahangad na maluwalhati ka sa kanilang buhay. At ito ay sa paraan ng pagsunod at pagtalima sa dinisenyo mo sa bawat isa sa amin. Salamat po at sa oras na ito ay binibigay namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone.
Ay, di pa po tayo tapos. Di pa po tayo nagko-closing prayer. Anyways, alright, so today, we gather to celebrate the Bible month. So isang paalala kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. So ang Bible ay hindi lang basta libro ng mga kwento. Ito ay buhay na salita ng Diyos na gumagabay, nagtutuwid at nagbibigay lakas sa ating araw-araw. Sabi nga sa Hebrews 4:12, "For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires." Ibig sabihin hanggang ngayon, kumikilos pa rin ang salita ng Diyos sa ating buhay. This Bible month, we are reminded na ang Bible ay hindi lang binabasa, ito ay isinasabuhay at ibinabahagi. At para mas maging masaya and meaningful ang ating celebration today, may inihanda kaming activity para sa inyo. So don't worry, hindi ito exam. So this activity is meant to help us remember, learn, at mas lalo pang mahalin ang salita ng Diyos. So ang activity po natin ngayon ay ang Bible Trivia. So ganito ang mechanics. Lahat ay pwede sumali sa ating Bible Trivia, pero special encouragement ito lalo na sa mga nag-invite ng guest today. So ang premyo po natin ay ang Bible. So ang Bible na ito ay hindi lang para sa inyo. Kung may na-invite kayong guest, pwede niyong ibigay ang Bible sa kanila bilang regalo, bilang simbolo na pagbabahagi ng salita ng Diyos. At kung wala naman kayong guest today, okay lang din. Pwede niyong ibigay ang Bible sa taong mahal ninyo. Sa pamilya, kaibigan, o kahit kanino na nais niyong mabless ng salita ng Diyos. Because the Word of God is meant to be shared, not kept. So, as we answer each question, let us remember, hindi lang ito laro, but opportunity to pass on God's Word to someone else. So, handa na ba kayo sa ating Bible Trivia? So, paunahan na lang po, pumunta dito sa harapan. Okay. Sa mga taas, kung ready na kayo, pwede kayo bumaba para Ayan. Okay. Wala na tayong trial question. Simulan na po natin. What is the name and age of the oldest person mentioned in the Bible? What is the name and age of the oldest person mentioned in the Bible? Methuselah, Anong age? 900. Methuselah 969. Tama. Ito po. Thank you. Next. Which of these names did not have their name changed in the Bible? Alin sa mga pangalan nito hindi napalitan sa Bible? Sarah, Abraham, Jacob, David, Peter. Which of these did not have their name changed in the Bible? Abraham, Hindi. Sorry po. David. Tama, David. Kasi si Abraham, pangalan niya before ay Abram. Next, which animal spoke to Balaam? Which animal spoke to Balaam? Donkey, camel, lamb, or dove? donkey, Tama! Ito po. Next. So, next. What is the name of the island where John wrote the book of Revelation? What is the name of the island where John wrote the book of Revelation? Patmos. Tama? Tama! Okay, next. What was the name of the garden planted by God for the first couple? What was the name of the garden planted by God for the first couple? Garden of Eden.
Tama, Garden of Eden. Next, madami pa tayong Bible. Yeah. How much did Judas betray Jesus for? How much did Judas betray Jesus for? 30 silver coins, 100 gold coins, 50 silver coins, 30 gold coins. 30 silver coins. Tama, 30 silver coins. Next, how many books does the Bible consist of? How many books does the Bible consist of? 66 na. Nauna. Ay, Wala, binanggit na eh. 66. tama, 66. Ano yun? Mahaba. 66. Next. What is the name of the town where Jesus was born? What is the name of the town where Jesus was born? Lapit na po kayo dito. Yeah. Sige po. Bethlehem. Bethlehem. Tama po. Thank you po. Next. So last two. At what age did Jesus begin his ministry? At what age did Jesus begin his ministry? Lapit po kayo dito. 30. 30, correct. So around 30 years old. Yeah. So last na. What was Jesus' first miracle? What was Jesus' first miracle? Isa na, next. Turn water into wine. Tama, turn water into wine. Thank you. Ayan, so ang gagaling naman. Lahat tayo natuto. At kung may mali masagot, ang mahalaga ay natuto tayo together. Yeah. So bago tayo matapos, gusto lang din naming ipaalala, may mga Bibles na available for purchase sa admin office. Kung nais po ninyo magkaroon ng sarili nyong Bible or magregalo sa pamilya, kaibigan, or loved ones, pwede kayo pumunta sa admin office, hanapin nyo lang po si Sister Nee at Sister Faith. So yung Pinoy version na Old and New Testament, nagkakahalagang 168 pesos. Ayan. So muli, bago tayo magtapos, alalahanin natin ang sabi sa Psalms 119, verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Naway ang Bible month na ito ay maging paalala sa atin na lagi nating gawing gabay ang salita ng Diyos sa araw-araw na buhay. God bless everyone. Tayo na po tayong lahat and let's close in prayer. Na-enjoy niyo ba yung ating mini Bible quiz? Ayan, mas maganda sana lagi may ganun tayo, no? Pero galing na sa preaching yung mga tanong. Okay, let's close in prayer. Maraming salamat po aming Diyos Ama, napaka-buti niyo sa aming mga buhay at napakadakila, Lord, ng inyong plano, Panginoon, sa amin. At Lord, salamat dahil kami ay tinawag mo, Lord, para maging bahagi ng inyong pamilya. At yun, Lord, ay tinawag na church. Maraming salamat po, Lord, dahil meron kaming kasama, Panginoon. Hindi mo kami create na mag-isa, Lord. Simula pa lang noon, si Adan, Lord, ay may Eva. Pero, Lord, ngayon, kasama na, Panginoon, meron kaming church. Meron kaming family to belong with, Panginoon, na kung saan dito kami matututo, dito kami lalago, dito kami madidevelop personally and spiritually, Panginoon. Alam namin na marami ka pang naka-in-store, Panginoon, sa amin. Kung kami, Lord, ay talagang magpa-participate sa church, Panginoon. Marami kang plano, Panginoon, sa amin at gagamitin mo kami, Lord, hindi lang dito, Lord, sa loob ng church, ng simbahan, Panginoon, hindi lang sa aming mga pamilya, Panginoon, kundi, Lord, talagang gagamitin mo kami para sa mas maraming tao, Panginoon, na nais mo, Lord, na maabot namin, Panginoon, at bahagi na ng
ng kaligtasan at ng pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Even na-enjoy namin, Panginoon, na mayroon palang kabuluhan yung aming mga pagkikinig ng mga salita mo ng Biblia, Panginoon. Even, Lord, kanina na-enjoy namin ang aming Bible quiz, Panginoon. Dalangin namin na ma-enjoy lang namin ito, Panginoon, yung mga historical na laman ng Biblia, and of course, Lord, yung talagang tinig mo, yung rema, Panginoon, na kung saan mangungusap ka, Panginoon, gamit ang iyong mga salita, patungo, Lord, sa aming mga puso't isipan, Panginoon. At ito, Lord, yung mas nais namin na mangyari, Panginoon, dahil doon lang kami, Panginoon, lalago kung kami, Lord, ay nagbabasa, nag-aaral at nakikinig, Lord, ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon. Hayaan mo lang na talagang ma-enjoy pa namin ang pagmamahal mo, ang biyaya mo, Panginoon, at ang pagsama mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Binabalik namin ang lahat ng papurit na walhati, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Magkamayan po muna tayo bago po tayo bumaba doon sa... God bless. See you next Sunday pala. Pahabol na announcement, yung young adults, yung youth na young adults ay maiwan po sandali. Ngayon na. Young adults, youth young adults, maiwan po sandali. Hanapin niyo po dito si Kuya Jap